Ay manalangin. Hallelujah, Ama naming Diyos na banal at dakila. Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, itinataas sa aming mga buhay. Sa buhay din naman at lakas na patuloy na pinagkakalobo po sa amin. Salamat sa biyaya mo na ito ang dahilan kung bakit kami nakakapagpatuloy. And we are very grateful and thankful, Lord. At sa aming mga pagkukulang pa at mga pagkakamali sa mga bagay na dapat pang maiayos sa aming buhay, sa nais mo na higit pa naming masunod at magawa, tulungan mo kami. At sa umagang ito, kami tutungo muli sa iyong mga salita. Ikaw po ang magsalita sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. O gaano kaliwanag ang dako ng gusali na ito na aming pinagdadausan ng pagtitipon, ay higit nawang liwanag ang masumpungan ng aking mga kapatid sa kanilang mga puso. Liwanag na magtuturo at magpapabatid sa kanila at magpapaunawa ng iyong sakdal na kalooban. At ng mga bagay din po, O Diyos, na ginagawa mo at isinasakatuparan mo sa aming panahon. Pagpalain mo po ang bawat sandaling lilipas. Make us worthy, Lord, once again. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Redeemer, Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen and Amen. Let us open our Bible, mga kapatid. Ang oras ay hindi magpapahintulot. 1 Thessalonians chapter 5, beginning at verse 1. Basahin ko lang marahil ang hanggang verse 5. Then makakaupo na tayo. Sabi sa verse 1, "But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that they should overtake you as a thief. Ye are all the children of lights and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness." Ang Diyos magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sabihin natin amen. Amen. You may be seated, mga kapatid. Basahin natin hanggang verse 11. Papatuloy tayo. Sabi sa verse 6, "Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, hallelujah, that whether we wake or sleep, we should live together with Him." Amen. Sa buhay man, o tayo man ay patayo buhay, nadatnan sa araw na yan, ang malaga ay mabubuhay tayong kasama niya. "Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also you do." So sa mga talatang ito, mga kapatid, dito tayo hahango ng ating paksang pagsasaluhan sa araw na ito. So magandang umaga sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. At salamat muli sa biyaya ng Diyos. Salamat sa kanyang banal na dugo. We are protected by His blood. Amen.
We are covered and protected ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo at tayo ay lumalakad hindi lamang sa pananampalataya, kundi lumalakad sa masagana niyang biyaya. Dahil kung pananampalataya lamang at wala ang biyaya ng Diyos, pabibigo tayo. Kaya sa aking panalangin, sa aking mga pagbubulay, lagi kong sinasabi, Lord, salamat, sapagkat ang nilalakaran namin ay ang biyaya mo. Madapa man kami, patisod man kami, alam namin kami ay makakabangon. Kami ay makakapagpatuloy dahil sa biyaya mo. So salamat sa mga awitin kanina, sa patotoo, sa exhortation, Bible study ng ating kapatid, Brother Richard. At salamat sa bawat isa. Yung ID natin na na-announce si Brother Gideon, mga kapatid, after the service yun, bago magkainan, sa mga gusto, para hindi na po maabala. Bago bumaba, yung gustong magpa-ID, pipicturean na agad para may ready na natin. At magkano ba yung isa nun, Brother Gideon? Dapat masabi din natin yung presyo. 150 per ID. Kasi yung ID nyo, parang yung ID talagang lisensya. Ang talagang dapat na magkaroon ng ID, yung mga ministers. So, yung talagang, yung lalong-lalo yung mga humahayo, yung mga umaalis, kasi yan ay makakatulong at merong benepisyo dyan. May stranded man kayo, saan man kayo mapunta, mapagkamalan man kayo mga espiya o mga runner o kaya ay tawag diyan yung mga asset, 'di ba? Ngayon pag dumadaan nga ako nakaban, tinginan lahat sila sa akin. Yung mga parasyabu, talagang pag tumingin sa buwan, 'di ba? So, para ligtas tayo, di ba? Yung ID na yan ay mapapakinabangan. Hindi yan membership. Yan ay for our identification and for our safety and protocol. So, gusto ko lang linawin, 150, ha? Baka kasi ang daming magpa-ID din, pero wala kayong 150. Paala si Brother Gideon dyan. Okay, so natutuwa tayo. Kasama natin ngayon si Brother Robert. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? At ilang linggo din niyang nasa Metro Maynila. At maraming mga bagong mukha muli sa umagang ito. Marami tayo ngayon. Nandito si Sir Lisa, Sister Gay, wala nung nakaraang linggo. Si Brother, yung nasa likod ni Brother Joshua. Si Brother Ronaldo, ilang mga linggo din natin kasama. Si Justin, wala din nung linggo. Diba? Si Pyrem, matagal din tong di natin nakasama. So thank God, kasama natin ng mga kapatid natin ngayon. At andito din yung nanay ni Sister Lalay. God bless you po, Nay. Pagpalai po kayo ng Panginoon. At sa mga kapatid natin na nasa live streaming, medyo maganda na po yung video natin. Dahil maganda na rin yung camera natin. Pero papalitan natin yan. Mas may maganda dyan eh. Kasi masisira yung camera na yan. Kawawa naman yung may-ari niyan. Gusto nang ibenta yan eh. Di ba? Inaano ko na nga si Sister Mera. Sabi ko, bilhin mo na yan. Para na yung gamitin natin sa church. Yung monitor natin yung gamit ni Sister Jenica, huwag yung isipin na kay Brother Otchot pa yan. Binili na namin yan, mga kapatid. Binayaran namin yung 3 magkakapatid, pero hulugan. Di ba? Magkano nga yan, Brother Otchot? Kasi Brother Otchot? 30,000 na yan, mahigit. Pero sabi nga ni Brother Ochot, kung hindi sa church, mas mahal yan kasi mataas po yung specification. So kaya gumaganda din yung ating live streaming dahil sa mga naidadagdag dyan. At hindi na po kailangan pang mag-akyat-akyat o magdala ng mga additional computer or laptop. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Siguro ang isa ay yung microphone natin. Na-question ko na yun kay Brother Chad nung nakaraan nung makita kong hawak niya. Tinanong ko kung magkano. Sabi niya 500, duda agad ako 500, naku yari yan, alam ko na. Pag bumurahin kasi, talagang, siyempre yung quality, kaya hanggat maaari, mag-ipon tayo, pagtulungan natin, kasi ang alam ko, ang may good quality niyan,
hindi bababa sa 20,000. Kasi nag-canvas na rin kami ng nag-canvas niya nung mga nakaraan pa. 25,000 pataas. Yung magandang microphone na nakaganito na, isang set kasi yan mga kapatid. So, excited sana akong gamitin din ngayon. Kaya lang kanina, ginamit ng ating kapatid ay hindi umobra. So, sabi nga, may mga dahilan ng mga bagay na yan. So, kailangan natin ng mas mataas na kalidad. Para naman yan sa Panginoon, mga kapatid. At ang sarap din naman kasing mag-preach na hindi ka na nakahawak ng ganito. Di ba, para iba talaga yung dating eh. Doon nga kay Pastor John, ganun yung gamit ko, iba yung feeling. Parang mas malaya. Pag dito kasi parang tayo sa pulpit. Okay, so meron na lamang akong mahigit 1 oras. So sana mas maging maikli din ito mga kapatid. Si pag-pray ninyo yung nalalabing mga ilang sandali. So sa umagang ito, yung topic natin ay pinamagatan po natin the day of the Lord. Very common. At pamilyar na tayo ano ang nilalaman ng katagang the day of the Lord. Yan ay patungkol sa huling mga araw na may kinalaman sa second coming, may kinalaman sa paghatol ng Diyos, may kinalaman yan sa World War III, Armageddon, Tribulation, and etc. Pag sinabing the day of the Lord, mga bagay yan na magaganap sa huling araw na may kinalaman sa final or climax ng layunin ng Diyos sa sangkatauhan. Pero meron tayong subtitle, medyo mahaba yung subtitle natin, Embracing Hope, para mas positibo nating titingnan ngayon ito, Embracing Hope and Divine Guidance for the End Times. So, more on hope tayo, and yung giya ng salita ng Panginoon para harapin natin itong mga huling araw na hindi takot at hindi pagkatakot o matatakot tayo, mga kapatid, sa mga nangyayari, sa mga nababalitaan natin at sa mga maririnig nating pangangaral at pagtuturo. Kundi nawa, habang nakikita natin ito ay ang maisilid o sumibol at lalong lumago pa sa ating mga puso ay pag-asa. Pag-asa at pagtanggap sa salita ng Panginoon na tayo ay nais niyang gabayan. Nais niya tayong alalayan at tulungan para maihanda ang ating mga buhay sa nalalapit na mga bagay na mangyayari. Unang-una na sa ating mga nobya ni Kristo, ang rapture. Hindi naman natin hihintayin yung World War III. Hindi natin hihintayin na magsisabugan yung mga atomic bomb na yan, magliparan yung mga missiles na yan, hindi yan ang hihintayin natin. Bagamat kapag nakita natin yan, ito ay nagbibigay sa atin ng parang excitement. Di ba sana nga excitement yung ating nadarama sa mga panahon na meron tayong nababalitaan patungkol sa mga nangyayari sa mundo. At nawa ay hindi po pag-aalinlangan o takot, panlalamig ang ating maranasan, kundi higit pang pagsusumikap na magawa ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, embracing hope and divine guidance. Ito kasing divine guidance, mga kapatid, may kinalaman yan sa liwanag. Diba? Yung lights. Sabi pa sa Psalms, ang salita ng Panginoon ay parang ilawan na nagbibigay ng liwanag sa daan na ating tinatahak. Ibig sabihin, ito ay gabay. At alam naman natin na ang liwanag na ito ay hindi basta liwanag lamang. Ang liwanag na ito ay kapahayagan. Light of revelation. Ang tawag ng propeta dito, this is light of revelation. Liwanag ng kapahayagan. Na sabi ng propeta, this light of revelation ay hindi ito maintindihan ng sanglibutan. The world was blinded or were blinded. Bulag sila, nasa kadiliman sila, pero sa mga anak ng Diyos na nakatalaga
para sa isang napakadakilang pag-asa na naghihintay sa kanila, merong liwanag sa kanilang puso. So halos part pa rin to ng series natin, i-heart series, na merong liwanag dapat sa puso natin. At ang liwanag na yan ay ang kapahayagan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo at tinawag natin yung divine guidance, mga kapatid. So ang mga kapahayagan na yan, ang salita ng Panginoon na ating iniingatan sa ating puso, yan ay gabay natin. Gabay para saan? Gabay sa paglago, at higit sa lahat, gabay sa paghahanda para sa nalalapit na pag-agaw. At sana'y higit nating pahalagahan ang salita ng Panginoon na ating napapakinggan, mga mahal kong kapatid. So, alam nyo naman kung anong nangyayari, kunting current events tayo. Kasi kung itong current events lang nga, isang paksa na din ito na binubulay ko. Alam nyo naman yung nangyari sa pagitan ng Israel, ng Iran, ngayon medyo tumahimik. Meron na naman daw na ukit sa kasaysayan na tinatawag o tatawaging the 12 Days War. Noong 1963, the 7 Days War. Ngayong 2025, 1967. Tama ba? 1967, yung 7 Days War. 6 Days War, I'm sorry. 6 Days War noong 1967. Brother Wilson, no? Then ngayon namang 2025 ay tinawag nilang 12 Days War. Ang sunod niyan, 18 Days War na. 666, di ba? Judgment na yan para sa kanila. So, ipinagmamalaki ni Trump ang kanyang ginawa. Ang mga nasa bibig ni Trump, ang kanyang mga pinapahayag, ang kanyang mga sinasalita sa mga conference, sa mga news, ang dalawang salita na talagang tumitimo sa aking kaisipan at sa aking puso, mga mahal kong kapatid. I-share ko na nga ito kay Brother Billy nung nakaraan. Pride and peace. Patuloy, nagmamataas si Trump. Ang dami kong article. Gusto ko nga sanang i-share kay Sir Mera, pero makakabala pa yan. To make this short, napakaraming pahayag ni Trump, mga mahal kong kapatid, na siya'y nagmamapuri. Grabe po. Ito yung isa sa panahon na, actually sabi ni Trump, we are now entering in the golden age era. The golden era of America. Pero ang propeta may sinabi din, ang age natin, ang panahon natin bago mag-rapture ay golden age. Di ba? At merong plano si Trump, actually nung mga nakaraan pa nila ito pinag-uusapan, pinagmimitingan, inaayos, pero nung nakaraan, 2 days ago or 3 days ago, ay muli itong naibalita, mga mahal kong kapatid. Siguro ito yung papakita ko, nandun kay Sir Merian, yung tinatawag na Golden Dome. Di ba sinend ko sa'yo? May picture akong sinend. 2. At binadgetan nila ito, mga kapatid. So, yan yung ipinagmamalaki ngayon ni Trump na ang Amerika, ang USA ay babalutin nila ng tinatawag na Golden Dome. Kung ang Israel ay merong Iron Dome, na ang layunin ng Iron Dome ay to intercept the missiles, di ba, yung mga ballistic missile galing sa iba't ibang bansa, nakaratig nila, para kahit papaano ay hindi sila mapuruhan. Pero ang Amerika, sabi nila, mas matindi ang kanilang gagawin. At ipinagmamalaki ni Trump yan at ng mga senators nila, ng vice president nila, ng secretary of defense nila, mapapanood nyo yan. At ang budget nila niyan ngayon ay inilabas 175 billion US dollar para lang sa Golden Dome na yan, mga kapatid. So, poprotektahan lang ni Trump yung Amerika. Pero sabi nga sa isang balita, dito sa article, isa sa pinaka-sinusuportahan na bansa. Ngayon ko lang ito na nakita din at naintindihan, kaya ganun na lang yung alliance ng Amerika at ng Israel. Sabi ni Trump dito, kung meron man silang bansang sinuportahan, basahin ko na lang sa inyo, sabi dito, the United States of America, galing to mismo kay Trump, pwede niyong tingnan to sa Twitter niya, sa mga social media niya, sabi dito, the United States of America spends billions of dollars a year
far more than any other nation than Israel, protecting and supporting the Israel. Di ba? Sabi pa niya, let Bibi go. He's got a big job to do. So itong Bibi na to, kilala niyo ba kung sino si Bibi? B-I-B-I? Bibi? B-I-B-I, hindi B-E-B-E? Si Bibi Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel. Sabi niya, go, Bibi! Let Bibi go. Bibi Netanyahu, he is a war hero and a Prime Minister who did a fabulous job working with the United States, bringing great success and getting rid of the dangerous nuclear threats in Iran. So, both the Israeli nation and the American nation are boasting, mga kapatid. At sa mensahe ng propeta, inilarawan ni Brother Branham ang Amerika sa Capernaum, na bago hinatulan ng Diyos ang Capernaum, siya'y nagmataas, ng nagmataas. Kaya dalawang nakikita ko. Ang nakikita ni Trump ay safety. Sabi niya, sa isa pang article dito, sabi niya, sabi ni Trump, di ko alam kung na-share ko to sa itong article na to. May na-share ba akong article sa'yo? Okay, babasahin ko na lang. Sabi ni Trump, now that we have made peace abroad, we must finish the job by passing the great, big, beautiful veil and getting the veil to my desk. ASAP, capital A-S-A-P. It will be a historic present for the great people of the United States of America as we begin the celebration of our country's 250th birthday. We are finally entering our golden age, which will bring unprecedented safety, peace, security, and prosperity for all of our citizens. To my friends and Senate, lock yourself. Get the deal done this week. Work with the House, ibig sabihin yung House of Representatives, so they can pick it up and pass it immediately. Capital na naman, yung immediately. No one goes on vacation until it's done. Walang magbabakasyon hanggang hindi ito na ipapasa, itong bill na to. Everyone, most importantly, the American people, will be much better thanks to our work together. Let's make America great again. Nawawa naman yung Pilipinas, mga kapatid. Di ba? Pero alam natin kung ano yung mangyayari sa Amerika. Peace, safety, prosperity. Pero sabi ng binasa natin sa Thessalonians, for you yourself know perfectly the day of the Lord, so come it as a thief in the night. For when they, hindi lang yung Papa sa Roma ang magsasabi ng peace and safety, kundi marami. For when they shall, balik tayo sa scripture, verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Yeah. Verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Kaya kahit tumahimik ngayon, mga kapatid, ang pagmamalaki, pagmamataas, at pangangampanya ni Trump ng kapayapaan around the world, especially to the US citizen sa kanilang bansa, ay malinaw itong sinyalis na meron na talaga pong namimintong maganap. Pero ulitin ko, hindi natin to sinasabi. We are not watching the current events. Hindi tayo nagbabantay sa mga nangyayari sa labas para matakot tayo, kundi para tayo ay magkaroon ng higit pang pag-asa. Lumakas yung pag-asa natin. Sapagkat dito sa sanglibutan ay wala ng pag-asa. So, meron tayong tatlong bagay na titingnan sa umagang ito, mga kapatid. May kinalaman sa pag-asa at paghahanda at sa gabay ng ating Panginoon. Hope,
readiness, and divine guidance. So bakit pag-asa? Well, napakagulo na po kasi ng mundo. Sana habang nakikita natin yung kaguluhan, yung kahirapan, yung karamdaman, yung kawalan, yung kahinaan, kasalanan na umiiral sa ating mga puso. Sana ang bumalong ngayon na parang fountain, ang sumibol at lumago nawa sa ating puso ay higit na pag-aasam, isang dakilang pag-asa na patuloy tayong kakapit at maninindigan sa Panginoon. Isang pag-asa na hindi natin bibitawan, mga kapatid. Na alam natin na ito lang yung tanging susi. Hallelujah, ito lang yung tanging paraan para maitawid natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay sa magulong mundong ito, patungo sa mapayapa at maginhawang pangako ng Panginoon 1,000 taon na paghahari niya. Blending of time and eternity. Diba? Tawag yan ng propeta, the blending of time and of eternity. And why readiness? Hindi lang pag-asa, dapat ang narito sa ating puso. Pag-asa na makasama sa pag-agaw, pag-asa na gumaling, kung nanaisin pa tayong gumaling, pag-asang guminhawa at maging maginhawa sa panahon ng millennium, pag-asa na mabago ang ating mga pag-uugali, pag-asa na mapagtagumpayan ang mga pagkakamali at maitama, kundi pag-asa na mayroong paghahanda. At walang paghahanda kung walang divine guidance ng Panginoong Diyos. So ang paghahanda na gagawin natin, ang pag-asa na may kalakip na paghahanda ay merong tiyak na kapahayagan dapat. Tiyak na sabi pa ni Pedro ay tiyak na hula sa mga araw na magiging ilawan natin until the day dawn, hanggang sa ang ating Panginoong Yesus ay malantad, mga kapatid. Meron tayong prophetic ministry. We have a prophetic message. We have a prophet na ang sabi ni Brother Branham, ano ba yung light of the day natin? Ano yung light of revelation natin? Merong question and answer, 1963. May nagtanong kay Brother Branham, sabi nung nagtanong, Brother Branham, alam namin na yung ministry mo ay kagaya ng ministry ng Panginoong Jesucristo. Pwede mo bang sabihin sa amin, ano ang pagkakaiba ng ministry mo sa ministry ni Kristo? At sinagot ito ng propeta. Pwede ko ibigay sa inyong quote mamaya. Sinagot niya ito. Pero doon sa isang bahagi ng paragraph or statement niya sa paragraph 387, kung ako nagkakamali, ay sinabi niya na, I know I have a message. I have a message. At ang mensaheng ito ay ibinigay ng Panginoon sa akin para sa isang layunin. At ikinote niya yung nangyari noong 1933 sa Ohio River habang siya ay nagbabautismo. Na may tinig na napakinggan ang propeta na nagsasabing kung paanong si Juan Bautista ay isinugo para ihanda ang aking unang pagparito, ay gayon kita isinusugo upang ang mensahe mo ay maghanda sa aking ikalawang pagparito. At ang sabi ng propeta, I have a message. And this message is the light of revelation. But the word is blinded. Ang sanglibutan ay bulag sa liwanag na ito. Pero salamat kung merong liwanag ang inyong mga puso ngayon. Amen. Purihin niyo at pasalamatan niyo ang Panginoon. I-appreciate niyo kung merong tanglaw, liwanag na nasa puso niyo ngayon dahil sa mensahe na ating tinanggap. So, bakit guidance, mga kapatid? Why guidance? Bakit napakahalaga ng gabay sa paghahanda? Well, kung wala kasing tamang gabay, walang magiging kabuluhan yung paghahanda natin. Lahat ng tao ay naghahanda. Even the American people, the American country, all of the nations, denominations, churches,
they are all preparing for something to happen. Pero may mga taong maiaadya ang kanilang buhay, hallelujah, at makakatawid sa panibagong pagpapasimula sa new beginning, at yan ay sa panahon ng millennium, sapagkat merong malinaw na salita ng kapahayagan na naging gabay nila na kanilang sinundan, na kanilang pinakinggan, na kanilang sinunod. Sila lamang na merong divine guidance ang makakatawid patungo sa bagong pagpapasimula. Ang tawag dyan ng scripture, di ba? Regeneration. Pagpapasimula, pagbabagong lahi. Bakit kinakailangan ng divine guidance, mga kapatid? Sapagkat merong mga imbis na full gospel na dapat sana ay ang mga pangako ng ating Panginoon, ang mga propesiyan niya, ang inilalantad sa mga tao, ang meron sa ating panahon na lipana sa mga kasimbahanan ay false gospel. Hindi full gospel. Ang meron ay false gospel. At anong nilalaman ng false gospel? More on encouragement, more on motivation, prosperity, healing, miracle, sign and wonders. Di ba? Yung mga tao ay kinikiliti, yung mga tao ay pinapangiti. Halos yung mga tanyag at mga malalaking mga ministro ngayon at mga naglalakihang mga simbahan, ang kanilang mga pagtuturo at pangaral, kahit naggigera na, kahit patungo na tayo sa dulong bahagi ng mga panahon, ay more on prosperity pa rin. Pagpapayaman, pagpapaganda ng buhay, di ba? Hindi masamang guminhawa. Pero kapag namali ang kalagayan ng ating puso, delikado yan. Kinakailangan meron tayong divine guidance, meron tayong kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. At maraming mga false alarm na nangyayari, mga kapatid, mga fake news sa ating panahon, at napakapanganib na ng ating Panginoon dahil sa tinatawag na AI. Di ba? Sister Regina lang, kausap ko nung nakaraan habang kami nag-aalmusal. Si Trump daw na baril, patay. Ano pa yung mga nabalitahan mo? Presidente ng Iran, patay. Saan mo ka ako napanood yan? Sa TV. Sabi ko itong mga matandang to, ignorante. Nood ka ng nood. Di ba? At maraming nadadaya, even the pastors. Kaya nga sa Facebook ko, pag may nakita ako nag-post ng false alarm, mini-message ko kaagad. Actually, ang dami kong pastor na mini-message, yung mga pastor ng mga veterano, ng matanda, na hindi masyadong aware sa social media. Sabi ko, pastor, binasa ko po yung sinira niyong article, binasa ko yung mga komento, pinag-aralan ko, fake po yung na-send nyo. Ganun ba, Brother Ryan? Oo, ako fake. Eh, yung mga tao ngayon masyadong, tawag na yan, yung parang they are attracted. May tawag yan, may termino dyan na basta. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos na maging malinaw sa atin. Nag-introduction pa lang ako. Salamat sa oras na binigay niyo sa akin. Kaya pa ba kaya to? Brother Jeff, okay lang. Tama naman yung oras ni Brother Jeff eh. So, sikapin natin itong matapos. Nais ko bumasa ng quotation. Ang keyword, yung pinakauna sa Ramera na binigay ko sa iyo, the light that's been shown through justification. Paragraph 134. Sabi ng prophet, and from the ripening of the grain, from all the way back from Luther, all the way down through the age, it ought to be the fullness of the gospel now. It ought to be the fullness of the gospel now. So not the false gospel. Dapat ang meron sa atin ngayon ay liwanag na nakita sa panahon din ni Luther,
at liwanag din sa panahon ng sanctification. Nandyan sa baba, mababasa natin. Sabi diyan, it ought to be the fullness of the gospel now, the power of God to ripen. The light that's been shown through justification, sanctification, the Pentecostal age, ought to ripen the bride tree for the coming of the Lord Jesus Christ. So merong liwanag na magpapahinog sa nobya ni Kristo. Yung buhay, yung continuity ng liwanag, continuity ng kapahayagan mula sa panahon ni Luther, kung paanong yung mga tao sa panahon na yon ay nasangkapan sila ng buhay, sa panahon ni Wesley at ng mga Pentecostal ay siya pa ring liwanag sa panahon natin, pero mas maliwanag nga lamang. Amen. Mas malinaw, ibig sabihin, kung pag sinasabi natin mas maliwanag, mas malinaw ang liwanag, mas maliwanag, mas malinaw ang kapahayagan. Hallelujah. Sabi diyan, that Christ could be manifested in His church as one person. Him and His wife, Him and His bride. Amen. This is the hour we're living. This is the light of the day. Walk in it, be saved. All the ends of the earth. Amen. Be saved. Mga kapatid, be saved. Salamat na lang ang Diyos ang nagliligtas sa atin. At salamat sa kanyang divine guidance na ibinigay sa atin. Unang punto na gusto kong tingnan natin, a message of hope. Sabi ko nga, tatlo ito, hope, readiness, and divine guidance. Una, a message of hope. Meron tayong mensahe. At ang hatid nito ay pag-asa. Alam nyo, pag pinag-usapan ng end times, pinag-usapan ng mga nangyayari sa ating panahon, kung anong magaganap, yung gera na yan, judgment, yung 7 vials, na kung saan ipo-pour out ng Panginoon ang kanyang kagalitan sa ibabaw ng lupa, at magti-trigger para sa tinatawag na Battle of Armageddon, at talaga namang kalunos-lunos ang pwedeng mangyari sa lupa sa mga panahon na yan. Marami sa mga tao ang nanlulumo, natatakot. Marami sa mga tao na dahil sa mga bagay na mangyayari, sinisikap nilang magpakabanal, sinisikap nilang maglingkod sa Panginoon dahil merong takot sa kanilang puso na baka isa sila sa madatnan sa araw na yun. Bagamat okay naman yun. As long as ito ay banal na takot. Pero mahirap po kasi, mga kapatid, kapag ang nagpapaliyab sa atin, yung nagtitrigger sa atin, ay takot sa mga bagay na mangyayari. Kaya binibigyan natin ng emphasis ng diin sa umagang ito na kinakailangan ang meron sa ating puso ay pag-asa. Kayo ang nakakaalam kung anong nasa puso ninyo. Meron bang pag-asa? Mga kapatid, meron po bang pag-asa? Diba? Tingnan nyo ngang maigi ang inyong puso. Hinga ng malalim. Oh, Sister Jenica, habang pinapanood kita, napapangiti din ako sa ngiti mo. Ang ganda kang ngumiti ni Sister Jenica. Sabi ko, ang ganda pala pag nakangiti sa harap. Kasi yung kadalasan, pag puro nakasimangot eh. Kaya sana lagi kang nakangiti dyan, Sister Jenica, para ganahan akong mangaral. Nakakadala yung ngiti niya eh. Napansin nyo ba? Sino nakapansin ng ngiti ni Sister Jenica? Oh, ang dami. Di ba? Tawa ko ng tawa doon sa office ko eh. Sarap ng ngiti ni Sister Jenica. Kaya lang marami nakasimangrut. Di ba? Nakasimangot. So, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, birthday mo pala ngayon. Ngayong araw, happy birthday Sister Jenica at kay Sir Jasmine. Di kayo nagpatotoo. Di ba? Umawit lang. So, a message of hope. Sana pag-asa po ang nasa puso natin, mga kapatid. Basahin natin ulit yung verse 9 at verse 10 ng 1 Thessalonians. Sabi dito, for God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation. Verse 8 nga, Sir Merian, atras natin sa verse 8.
But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith in love, and for an helmet, the hope of salvation. Amen. Yan daw po yung dapat nating isuot na breastplate. Di ba? Kumbaga, isangkap sa atin, rather. Kinakailangang meron tayong sangkap ng tinatawag na pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa ng ating kaligtasan. Verse 9. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, rapture ang tinutukoy dito, we should live together with Him. Amen. Amen. Hallelujah. So ito'y pag-asa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. At sa sulat ni Juan, mababasa natin, 1 John, Sir Mary Ann, 1 John chapter 3, verse 2 and 3 na lang. Sabi dito, Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him. Amen. For we shall see Him as He is. Verse 3, and every man that has this hope. Sino sa atin dito may pag-asa? Sino sa atin dito naghihintay sa Panginoon na mayroong pag-asa? Hindi takot. Di ba? Meron kasing takot eh. Baka maiwan ako, baka daw ako makasama. Di ba? Sana ang meron pag-asa, mga mahal kong kapatid. Pag-asa. Punong-puno ka ng pag-asa. So pag-asa muna tayo. Wala pa tayo doon sa paghahanda. Kaya di muna natin babasahin yung purified. Pag-asa muna. Napakasarap ng pag-asa. Hallelujah. Salamat sa pag-asa na ibinibigay ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi niya daw tayo itinalaga sa kagalitan, kundi para sa kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon na namatay para sa atin. Na tayo man ay patay o buhay, ay makasamang mabuhay, nakasama siya. At hayaan na ang puso natin, mga mahal kong kapatid, ay mapuno nawa. Sana ng pag-asa talagang totoo. Kayo ang nakakaalam niyan, araw-araw, sa inyong buhay kung meron bang pag-asa na bumabalong sa inyong puso. Basa tayo ng quote. Second quote na binigay ko sa Sister Mary Ann para lang suportahan natin ng message. Sabi ng propeta, when you see, paragraph 201, nations breaking. Ito ang nangyayari ngayon. Israel awakening. Kinote na naman niya yung isang awit. The signs that the Bible foretold, Gentile days numbered, with harrows encumbered, O return, O disperse to your own. Oh my, get away from these things of the world, and get to God as quick as you can. It's the only hope that we have. Amen. Yung mga lumayo, yung mga nawalay, o disperse, return. Sabi pa ng ating kapatid, Brother Chad, kanina, gaano kahalaga ang simbahan. Hindi pwedeng isa kang mananampalatayang wala kang simbahan. Sabi pa ng propeta, you ought to have a home church. Hindi pwedeng isa kang Kristiyanong wala kang home church. At hindi rin pwede na meron kang home church, pero hindi mo sinusuportahan. Sabi pa ng prophet, you have a home church, then you need to support the cause. Amen. So, ibinigay natin yung mga quote na yan dati. Sa mga nanlalamig, sa mga nahiwalay, sabi ng propeta, bumalik na kayo. Layuan na ninyo ang mga bagay ng mundo. Get away from these things of the world. Iwanan nyo na, layuan nyo na ang mga bagay ng sanglibutan. At magmadali kayong bumalik sa Diyos. O kaya ay pumunta sa Diyos. Get to God as quick as you can. It's the only hope that we have. Amen. Amen. Ang tanging pag-asa natin ay ang Diyos, mga kapatid.
Hallelujah. Ulitin ko, may that sink in into your heart. Our only hope, blessed hope, is our God. Hindi po si Brother Ryan, mga kapatid. Hindi ang tao. Dapat ang pag-asa natin ay si Kristo. At sanang ipinupunta natin dito ay si Kristo. Lahat tayo dito, bisel lamang. Meron akong kinausap na isang brother nung nakaraan. Kinumusta ko siya. Naging magandang aming usapan. Yung brother din na nabanggit ko sa inyo nung nakaraang Miyerkules, na kinumusta ko din, pero ang kinumusta ko ay yung kanyang anak. At nakakalungkot yung sagot ng kanyang anak sa aking pangungumusta. Kaya nung isang araw, nilid ako ng Panginoon na kumustahin mismo yung brother. At natuwa ko sa naging usapan namin. At salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang naglalagay ng tamang kapakumbabaan at pagrespeto at pagkilala. At natutuwa ko sapagkat sa kabila ng mga pagkukulang, di ba? Mga pagkakamali, kapag ang salita ng Diyos ay dumating at ipinaalala sa iyo, naroon yung paghipo ng Panginoon. At ipag-pray natin, patuloy natin ipag-pray ang mga kapatiran. Sapagkat hindi madali ang mapalayo sa gawain, ang manlamig sa gawain, mga mahal kong kapatid. Nagpapasalamat siya na inaaruga natin ang mga kapatiran. Diba? We care for the church and we support for the church. At sabi ko sa kanya, patuloy kitang ipinagpipray, kapatid. Nagpapasalamat ka sa akin sapagkat inaaruga ko kayong mabuti. Thank God for that. You appreciate it. Pero sabi ko, kung wala ka, kailangan kita, kapatid. Yung isang kapatid na naglalamig, sabi ko, kailangan kita. Kailangan ko kayo, kailangan nyo ko. Kung hindi natin kailangan dito ang isa't isa, maghiwa-hiwalay na tayo. Diba? Isang salitang nilagay ng Panginoon sa puso ko sa isang kapatid na nanlalamig na ilang mga linggo lang din natin nakasama, sabi ko, kailangan ko po kayo. Respect. At tinitingnan ko yung mga edad, mga panahon na kanyang nilagi sa lupa, na maraming mga karanasan na dinanas, mga mapait na karanasan, pero ang biyaya ng Diyos ay masagana. At ang nasa puso ko, pag-asa. Diba? Ang kumikilos, ang dahilan kung bakit pilit na inaabot ang mga kapatid, taga rito man o taga ibang bansa. I'm doing it in silence. Sapagkat ang Diyos ay nagre-reward din in silence. Gawin natin hangga't maaari ang mga bagay na pribado, lalong-lalo kung ito ay may malaking epekto sa gawain ng Diyos. Pray in silence, fasting in silence, meditate in silence, work in silence, and God will reward you in silence. Maririnig nyo lang yung pangalan nyo, ina-appreciate kayo. Pag kinumusta nyo isang tao, ina-appreciate kayo because you're doing it for God's glory and not for your own. At magagamit lamang tayo ng Panginoong Diyos at patuloy nating masusuportahan ang gawain, mga kapatid, even to the weak people, to the weak believers, kapag ang puso natin ay mayroong pag-asa. Hindi tayo susuko sa isang tao. Actually, ngayong buwan ng June, ang dami ko nang inayos at kinakausap. Ang dami kong inaayos ngayon, mga kapatid. Sa biyaya na lang Diyos, sabi ko nga, kung kailan ako nagsisiryosong at gusto na namang magseryoso at ibigay ang lahat, sunod-sunod ang problema. Talagang matindi ang kaaway. Merong labanan na nagaganap at nangyayari. Kaya minsan, sarap din wag magseryoso eh. Pag hindi ka nagseryoso, walang problema masyado. Pag pinagtuunan mo, ayan, kaya naman, panalangin, fasting, meditation, bulay-bulay, tingnan ng mga problema, ano pang magagawa mo, puro problema. Pero alam ko may layunin ng Diyos sa lahat ng ito. At ilan sa mga problema ang kinakaharap natin, kinakaharap ko at ng iglesia, mabibigat na problema. Ipag-pray nyo lang, mga mahal kong kapatid. At tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Alam kong hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Sa pagpapatuloy, sabi dito,
Ang tanging pag-asa natin ay ang Diyos. Get away from these things of the world and get to God as quick as you can. It's the only hope that we have. The only thing that's left. Every nation is ready to be blown to bits. Lahat daw ng mga bansa ay handa na itong sumabog ng pera-peraso. The end time is at hand. And there's no other thing that can rise. Wala nang pwede pang lumitaw diyan na magandang bagay. Wala nang pwedeng mga pwedeng lumabas diyan na magbibigay sa inyo ng pag-asa, ng assurance. Nowhere you can put your hopes but on the coming of the Lord Jesus Christ and the righteousness of His days. Amen. Saan natin ibabaling ang ating pag-asa? Sa nalalapit na pagbabalik at paghahari ng ating Panginoong Jesucristo na naroon ang totoong katwiran sa mga araw na yan. Ang mundo natin ay napakagulo na, napakasama, napakaliko. Naghihintay na lang ito ng judgment ng Panginoon. Kaya nakakatawa minsan, iba yung nakakatawa sa nakakatawa. Nakakatawa kung minsan na mabasa itong mga pastors ng denominations, mga believers ng denominations, mga page nila na they are praying. Di ba? Nananalangin pa sila na magkaroon ng mga mabuting presidente, guminhawa pang mga bansa, tumigil ng gera. Meron akong isang sister na pinalo up na matagal lang hindi nakakadalo. Talaga naman, sabi ko, sana makabalik ka na sa gawain dahil nakikita mo naman yung gera sa Iran at sa Israel. Malapit nang dumating ang Panginoon. Direct to the point para lang matouch siya. Balik ka na ako sa gawain. Sabi niya, Pastor, meron po kasi akong pasok paglinggo. Hayaan niyo po pag wala akong pasok. Makatapos ko siyang makausap, nagpo sa Facebook ang haba ng article niya. Nag-encourage sa mga friend niya sa Facebook. My goodness. Iba yung naintindihan niya sa sinabi ko. Sabi niya, ipag-pray natin ang kapayapaan, matigil na ang digmaan. Hindi niya man lang nasabi na malapit nang dumating ang Panginoon, maganda tayo. Nakakalungkot, di ba? Pero may mga taong sadyang ganon yung konsepto. Mga kapatid, wala na pong kapayapaan na totoong kaginawaan sa mundong ito. Sabi ng prophet, sabi ng Biblia, lalo pa pong magiging masama ang sanglibutan. Di ba? Ang mga matuwid na kukunti, lalong magiging matuwid. Pero ang masama ay lalong magpapakasama. Ang liko ay lalong magpapakaliko, mga kapatid. So ang tanging pag-asa natin, hallelujah, ay ang Panginoong Diyos, ang kanyang mga pangako, at higit sa lahat, ang ipinangako niya na maluwalhating mga araw na kasama siya. Pangalawa, a call to readiness, pagtawag sa kahandaan. Kagaya ng binanggit ko kanina sa pagpapasimula, kinakailangan hindi lamang pag-asa ang nasa ating puso, kundi paghahanda. So ang mensahe natin ay tumatawag ng kahandaan. Kaya nga, kung babalikan ulit natin yung 1 Thessalonians, sa verse 4, sabi na Apostol Pablo, but ye, brethren, are not in darkness, that they should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Ano meron diyan? Readiness. Hallelujah. Huwag tayong matulog. Literal. Huwag niyo akong tulugan. Huwag niyong tulugan ng mga ministro. I will quote the quote from Pastor John Esguera. Kami ang nagpuyat, kayo ang natulog, kayo inantok. Kami ang nagpuyat, kami ang hindi natulog. Kayo yung inantok at kayo yung natulog. Himbing siguro ng tulog nyo. Pero yung iba naman, umabot pa ng hating gabi, kakabros ng kung ano-ano. At kakaalala ng mga alalahanin sa buhay. Kalimutan nyo na yan. Get rid away of the things
and get real quick to God, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Sabi dito, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the nights. But let us who are of the day, amen. Tayo na nasa araw, tayo na nasa liwanag, tayo na merong kaunawaan at kapahayagan na merong mensaheng tinanggap sa huling mga araw na ito. Sabi ni Pablo, be sober. Tagalogin mo nga, Sir Marian. Ngunit tayo, tatapwat palibhasay, mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo. Pagpipigil. Kasama yan sa stature of a perfect man. Faith, virtues, knowledge, then patience, temperance. So yan ang kailangan natin. Be sober. Tiisin natin, pigilin natin, labanan natin ang gawa ng mundo, ng sanglibutan, ng mga spiritong gumagala. Yan, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na mayroong malaking epekto sa buhay ng tao. Kaya yung paglago nila ay nahihirapan silang lumago. Yung paghahanda nila ay tila ba they are stagnant. So, tulungan nawa tayo ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, na may handa ang ating puso. Sabi dito, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Quote tayo, Sir Marian. Sabi ng propeta, now in this hour, this great crisis is on. When we know that this nation is shaking, not only the nation, but the world is shaking. It's at the end time. There is not another thing that I know to happen but the rapture, the coming of the Lord Jesus Christ. It's all ready. Amen. Sabi ng propeta, napakatindi na ng krisis ngayon. Narito na. Ang mga bansa ay nayayanig. At hindi lamang ang bansa ang nayayanig, kundi ang buong sanglibutan ang nayayanig. At tayo ay nasa huling panahon na. At wala nang ibang bagay pa na alam ko na paparating, kundi ang rapture. Rapture. Sabihin nyo nga, rapture. Rapture. Huwag nyo kakalimutan yung salita na yan. Rapture. Sinong gustong makasama sa rapture? Umaasa ba kayo sa rapture? Totoo? Naghahanda ba kayo para sa rapture? Amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon, mga kapatid. Sana walang hindi natutuwa dito sa rapture. Gusto kong makitang nakangiti kayo pag sinabing, rapture! Pairim, ngiti ka. Ikaw yung nakita ko nakasimangot eh. Ngiti ka, Lolo Rem. Yeah. I miss you. God bless you, Lolo Rem. Basta si Lola Tansing, andon. Salamat at nakasama ulit natin si Lolo Rem. Pag sinabing rapture, yan. Smile kayo kahit may kaway mo asawa mo. At least may pag-asa ka. Diba, pag uwi nyo, ayusin nyo mamaya. Diba, itama natin yung dapat nating itama. Amen. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Ano sabi ng prophet? There is not another thing that I know to happen but the rapture, the coming of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, it is already. At kung ang rapture ay hinanda na ng Panginoon, sino ngayon ang hindi pa handa? Tayo na lang, di ba? Sabi sa John, kinakailangang umalis ng Panginoon para ayusin niya ang lahat, para ipaghanda niya ang lahat, ayusin niya ang lahat, at pagkatapos babalikan niya tayo. Para kung saan naman siya naroon, ay doon din naman tayo dumuon. Hallelujah. Kaya ang inihahanda ng Panginoon ay tayo. Kagaya ng binanggit ko nung nakaraan, na pangaral ko na dati, naghahanda tayo. Yung mga nag-aaral, yung mga magulang, pinag-aaral ang kanilang mga anak because they preparing their kids for a better life in the next few years. Nag-iipon yung iba,
Diba? Ako meron din akong ipon. Meron akong ipon, ibibigay ko sa Termatit yung password. Para kung wala na ako sa panahon na yan. Kasi naka-time ano yun eh. Time deposit. Ang title ko, alam mo kung anong title ko, Sir Matit, matutuwa ka. House renovation. Ilang digit na kaya yung ipon ko? Diba? Pwede mo nang hingin yung password mamaya. So nangangarap pa rin naman ako magkaroon ng house renovation, mga kapatid. Diba? Nasa ibang account ko yon. Masaya na yan, Sir Matit. Bukang bibig niya yan eh. Diba? Doing in silence, pero ngayon ay public. To give you an idea. Maraming naghahanda para sa kanilang anak, para sa kasaganaan at magandang buhay. Pero sabi ko nga sa inyo, mga mahal kong kapatid, kung meron akong alam na talagang I am certain na ang kanyang paghahanda ay hindi mababaliwala ang paghahandang ginagawa ng Panginoon para sa atin. At yung po dapat ang ating panghawakan. Amen. Meron siyang inihahanda para sa iyo. Naniniwala ba kayong merong inihahanda ang Diyos sa inyo? Marami kayong paghahanda, pero meron na pong inihanda ang Diyos sa inyo. Naghahanda kayo mag-asawa, makapag-asawa, magkaroon ng bahay, magkaroon ng trabaho. God already. And we see these gatherings. Ito, pagtitipon. Nabanggit yan kanina ng ating kapatid, Brother Chad, mga pagtitipon, gaano kahalaga ang gawain. At nakikita ba natin ang gatherings na to? Diba? Are you aware for these gatherings? Ano ang purpose ng gatherings na ito? Sabi ng prophet, and we see these gatherings, get every benefit, this convention coming up. Get everything out of it you can get. That's of God. Sa mga ganitong pagtitipon daw, dapat kinukuha nyo lahat ng benepisyo. Ibig sabihin, ang mga gatherings, ang mga pagtitipon ay merong benepisyo. At isa sa benepisyo ng mga gatherings ay for your readiness. Amen. Dapat alam nyo na kaya gusto nyong umattend. Meron kayong desire na umattend sapagkat alam nyong dito kayo maihahanda. Maihahanda saan? Sa rapture. Hallelujah. Sa inaasahan yung pag-agaw. Sabi pa ng propeta, if you haven't got the Holy Ghost, just put it in your mind. You're not going to live here until you get it. That's the way to do it. Stay there. Amen. Dapat pala laging ganon. Magtatanong ulit ako sa oras na ito. Sino dito ang tiyak na baptized na ng Holy Ghost? Itaas ang kamay. Taas ang kamay. Taas. Ibaba nyo para mas kita. Tumayo ang lahat ng merong confidence na sila ay bautismado na ng Espiritu Santo. Tayo. Tayo po. Yung totoo, yung may confidence na alam nilang they are baptized with the Holy Ghost. Tayo. Tayo. Yung may confidence. Tingnan nyo mga kapatid kung gaano karami ang tumayo. At tingnan nyo rin kung gaano karami yung nakaupo. Nakakaupo na po kayo. See? That's the reality. Pero salamat, may mensahe sa umagang ito. Ang gawaing ito, ang mga pagtitipon ay makakatulong para maging tiyak kayo. Get the benefits out of it. Kung hindi man natin ito maranasan ngayong araw, itatak nyo sa isip nyo, hindi kayo papayag na sa pagpapabalik-balik ng gawain, hindi nyo matatanggap at matitiyak na tinanggap nyo na at tinaglay nyo na ang bautismo ng Espiritu Santo. The token for the rapture. May pag-asa ka. And you are preparing. Pero kinakailangan meron kang token. Meron kang divine guidance. Hallelujah. Get the benefits, mga kapatid. Get every benefits sa mga pagtitipon. Kaya nga, yung Hebrews 10:25 na sinabi ni Brother Chad,
Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba. Lalong-lalo na kung namamalas natin ang araw ay malapit na. Dual message yon. Literal na gawain, na kapag alam natin na linggo na, huwag nating pabayaan ang pagtitipon. At yung prophetic, kapag alam natin na malapit na siyang dumating. Pangatlo tayo. Yung una natin sa mga nagnunood, a message of hope. Yung pangalawa ay a call to readiness. At ang pangatlo natin, a revelation of guidance. A light of guidance. A revelation of guidance. Paano tayo dapat mabuhay, mga mahal kong kapatid? Kung tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw, paano tayo dapat lumakad sa pananampalataya? Kung totoo na umaasa tayo sa nalalapit na paghahari ng ating Panginoon at totoo na naniniwala tayo na tayo ay nasa katapusan na ng mga panahon at malapit na maganap ang mga bagay na winika ng Diyos, anong paraan ng pamumuhay ang dapat nating nilalakaran sa mga panahong ito? How then should we live? Paano tayo dapat mabuhay? Titus chapter 2, verse 11, sabi ni Pablo sa sulat niya kay Titus, so hindi na tayo magpapakaabala. Ang oras hindi magpapahintulot, sabi diyan, for the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. Salamat sa biyaya ng Diyos na naghatid ng kaligtasan at nagpakita ito sa mga tao. Ang Panginoon ay nagbigay ng pag-asa. He give chance to all men. At ang biyaya ng Diyos, hallelujah, na naghahatid o may dalang kaligtasan sa atin, ay mayroong pagtuturo na ginagawa. Biyaya, pag-asa, na mayroong pagtuturong ginagawa. Na hindi hahayaan ang mga tao na mabuhay sa paraan pa rin ng kanilang nakaraang pamumuhay. Sino sa atin dito ang nakaranas ng biyaya ng Diyos? Taas ang kamay. Siguro naman lahat tayo nandito. Salamat sa pagliligtas ng Diyos. Salamat sa kanyang biyaya. Pero ang verse 12 ay nagsasabing, nagpakita ang biyayang ito, na nagsasabi diyan, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, Tagalogin nga natin, na nagtuturo sa atin upang tanggihan ang mga kalikuan, ang mga kahalayan ng sanglibutan, yung pita ng laman, yung ginugusto ng sarili, yung nararamdaman ng puso, nai-imagine ng kaisipan, yan ang kahalayan ng sanglibutan. At tinuturuan daw tayo ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin na layuan ang mga bagay na yan. Tanggihan ang mga bagay na yan at tayo ay dapat na mabuhay na may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. English nga natin ulit, Sir Mary Ann. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. 13, looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Tagalogin ulit natin yan. Na ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa pamamagitan ng kanyang sarili ang isang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari.
Can we say amen to that? That's the purpose, mga kapatid. Bakit mayroong paghahanda? Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay maging isang ganap niyang pag-aari. Nahanda niyang ipakilala, ito ang minamahal kong nobya. 2,000 years ago, mayroong tinig na umeko, napakinggan ng mga anghel, at nakaabot sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. This is my beloved Son whom I will please. Hear ye him. Pero in these last days, ang maririnig natin, this is my beloved bride. Amen. If you are part of that bride, thank God. Paano nga ba tayo naging parte ng nobya ni Kristo? You receive the message, the light, the token, the revelation, the divine guidance of this day. Ang liwanag sa panahong ito, at walang ibang liwanag, capital L, di ba? Yung divine light na ito, itong divine assurance na ito, divine guidance na ito, divine capital R, revelation na ito. Ano sabi ng propeta? Sino ang revelation? It is the Lord Jesus Himself. The book of Revelation, the revelation is Jesus Himself. Paano tayo makakaroon ng divine guidance at tiyak na magiging handa sa mga huling araw na ito? Tiyakin ninyong matanggap si Kristo sa buhay ninyo. Makipag-isa kayo sa Kanya. Live in harmony with the Lord. Live, walk with Him. And truly, you will walk. You are like a children of the light, will walk in the light, not in darkness. Sabi ng lingkod ng Panginoon, ang totoong may pakikipag-isa kay Kristo, ang merong liwanag na taglay. Pag sinasabi mong lumalakad ka sa liwanag, pero wala si Kristo, dinadaya mo ang sarili mo. Kung sinasabi mong lumalakad ka sa liwanag, pero meron kang galit sa puso sa iyong mga kapatid, ikaw ay nagbubulaan sa iyong sarili. Sapagkat ang totoong nabubuhay sa liwanag ay merong puspos ng kapayapaan, kapanatagan, pagpapatawad, pagmamahal, pag-ibig, kasiyahan, lahat ng pwede nating sabihin na mabuti, nasa anak yan ng Diyos na merong liwanag sa kanyang buhay, sa kanyang puso. And that is your guidance. At ang liwanag na yan, walang iba. Ang guidance na yan, walang iba. Our counselor, our comforter, no other than the Lord Jesus Christ Himself. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. The grace that save us will also shape us. Sabihin nga natin, the grace that save us will shape us. Ang biyayang nagligtas sa akin ay siya ring hubog sa akin. Ang biyayang nagligtas sa akin ay siya ring biyayang maghahanda sa akin, magtuturo sa akin, magpapalago sa akin. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa takot at pag-aalinlangan at pangamba. Tinawag tayo ng Diyos sa isang buhay na pag-asa para kumilos na mayroong paghahanda sa huling mga araw na ito. Amen. Hallelujah. Live in purity, walk in love, share generously. Hindi ko na ito ipapaliwanag, itong mga na-note ko, i-type nyo na lang. Ang oras hindi magpapahintulot. Live in purity, palawakin nyo na lang. Walk in love, share generously, magbigay ng merong kasaganaan, may masayang puso. And lastly, serve faithfully. Maglingkod sa Diyos ng may katapatan. Ito'y lagi kong payo. Ang susi sa pagpapala, dalawa. Masaganang pagbibigay, pagtulong, at isang pusong may katapatan sa harapan ng Diyos. Totoo na nabubuhay tayo sa huling mga araw, mga kapatid, at maraming mga tao ang natatakot. They are preparing for something out of fear.
Pero tayo, dapat naghahanda tayo dahil sa pag-asa. Merong katuwaan, merong excitement sa puso natin, sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng maliwanag na gabay, salita, mensahe, at higit sa lahat, pangako na nais niyang ipagkaloob sa atin para malakaran natin ang kanyang kalooban. Patawid natin ang dapat nating tawirin, blending from time to eternity. From corruption to incorruption, from mortality to immortality, hallelujah, from glory to glory. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Tulungan niya nawa tayo at pagkalooban niya nawa tayo ng pusong punong-puno ng pag-asa. Taglay si Kristo, hallelujah, na tinutulungan tayong maihanda sa kanyang nalalapit na pagpapakita at paghahari. At pagkalooban niya tawa tayo ng lakas, kumpiyansa, kahandaan at pusong merong totoong kasiyahan habang nakikita at naghihintay sa mga bagay na nangyayari. Pagpalain kayo ng ating buhay na Diyos, sabihin natin amen. Amen, amen, amen. Eksakto alas 12, tayo pong lahat ay magsitayo, ating palakpakan ng ating